Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari, magkakasama Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon, nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang. Sakay ng munting bangka, hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang tatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad at pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Happy Easter, everyone! Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy Easter. Pakibati naman po ninyo yung mga katabi ng Happy Easter. Yan, Happy Easter. Yung mga iba yata'y Biyernes Santo pa ang mukha. Tandaan natin, Easter na po, na Alleluia ang himig ng panahon na ito. Alleluia, Alleluia. Ay, walang sagot. Isa pa, Alleluia, Alleluia. Tunay ngang Alleluia at Easter na po. Mga ginigiliw kong mga kapatid, sa mga nakaraang mga araw o mas accurate ang sabihing panahon, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma, nakita natin kung gaano karaming deboto ang simbahan. Kapag sinasabi nating deboto, I'm not just referring a particular devotion.
Kasi kung tutuusin, lahat tayo ay deboto. Siksik, liglig, umaapaw ang simbahan sa panahon ng Kwaresma. Sabi nga sa isang artikulo, buhay na buhay at nag-aalab ang simbahan kapag panahon ng Kwaresma. Sa panahon pa nga lang ng simula nito, ang Ash Wednesday, makikita natin talaga punong-puno ang simbahan upang magpalagay ng abo sa noo. Lumipas ang mga araw, makikita naman natin ang kaliwat kanan ng mga pabasa, Stations of the Cross, Bisita Iglesia at marami pang iba. At nung dumating ang araw ng palaspas, wow! Siksik, liglig, umaapaw ang loob ng simbahan. Alam mo ba ninyo, noong araw na iyon, dahil nga po ako ang nag-aasikaso noong araw na iyon, kasama siyempre ang mga sakristan, sila Gideon, sila JR, talagang nakita namin kung gaano karami ang mga tao. Kahit hindi ko na pumisa, sumama na po ako ng pag-aayos sa mga tao. Bakit? Kasi nakita ko na parang nagdidikit-dikit na ang mga mukha ng mga tao. Totoo po yun. Totoo yun. Kaya nga sumama na rin ako sa pagbabasbas. No? Kasi natatakot ako ng mga panahon na iyon. Baka magkaroon ng stampede. Kasi ang dami ng mga tao nung panahon na iyon. At nadagdagan pa ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, Easter Vigil, at marami pang iba. Tunay ngang punong-puno ng deboto ang loob ng simbahan. At kapag sinasabi nating deboto, sabi ko nga po sa inyo, I'm not just saying or specifying a particular devotion. I'm not just saying ang deboto lang ng Mahal na Ina, deboto ng Nazareno. Hindi. Lahat ay deboto. Dahil kapag sinasabi mong deboto, ito ay naniniwala at sumusunod sa Panginoon. And because of that, ang deboto ay dapat, ang puso nito'y pagbabago. Deboto ay pagbabago. Ulitin nga po natin, deboto, pagbabago. Ang tanong, natapos ang panahon ng Kwaresma, may tunay nga bang pagbabago sa ating mga puso at isipan? May pagbabago nga ba? Mga kapatid, yes, sabi nga natin, maraming deboto. Tapos na ang Kwaresma. Ano na ngayon? Baka balik, debote. Hindi deboto. Noong Semana Santa, marami ang tumahimik kasi nga Holy Week na, tahimik ang marami. Tapos na ngayon ang Holy Week. Baka naman nagre-reunion na ang mga marites dyan. No? Ano na? We ask ourselves, tunay nga bang mayroong pagbabago? Si San Pedro, kapansin-pansin, may pagbabagong nangyari sa kanya. Kung yung naaalala nung panahon ng Kwaresma, ipinaalala sa atin kung ano ang ginawa ni Pedro. Nung tinanong siya ng maraming tao, di ba kilala mo yan? Anong sagot ni Pedro? Ay, hindi ko yan kilala. Hindi, kilala mo. Hindi ko yan kilala. Hindi ko yan ka-close. Hindi kami nag-uusap. He kept on denying Jesus. Not only once, not only twice, but 3 times, he denied Jesus. Marami siyang takot na nararamdaman nung panahon na iyon. Kung si Jesus ay hinuli, pinahirapan, hindi malayo, mangyayari din yun sa kanya. Kaya nga, we also try to understand Peter. Kasi nga, ang hirap ng kanyang sitwasyon. Pero kapansin-pansin, mula sa takot na Pedro,
may pagbabago. Ito naman yung narinig natin mula sa ating unang pagbasa mula sa mga gawa. Si Pedro ngayon nagsasalita. At ano ang sinasabi niya? Tungkol kay Jesus na muling nabuhay. At sino ang kausap niya? Ibahin niyo si Pedro. Hindi lang basta mga tao, kundi mga leader ng lipunan. Isa na nga rito ay sina Anas at Caifás at mga pinuno ng mga saserdote at marami pang iba. Si Pedro ngayon, mula sa takot na alagad, ngayon ay buong tapang niyang ipinapahayag ang kanyang pananampalataya. At sabi pa nga niya, walang kaligtasan kung walang Kristo. Ito ang kanyang ipinahahayag. Hindi ngayon lang salita, makikita din natin sa kanyang gawa. Mga kapatid, isa ito sa sinasabi sa atin, natapos ang Kwaresma, may pagbabago bang nangyayari sa atin? In our gospel for today, makikita po natin ang pangatlong pagtatagpo ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Pangatlo na ito. Ang unang pagtatagpo ay kay Maria Magdalena. Ang pangalawang pagtatagpo ay sa mga babae na papunta sa sepulchre. At ang pangatlo ay ito kay Pedro kasama ang mga kapwa alagad. May pagtatagpong nangyayari. At ang nakakatuwa pa, sa pagtatagpong nangyayari, hindi mo maririnig kay Jesus ang panunumbat. Bakit, Father? Bakit walang panunumbat? Magtataka ka rin eh. Kasi di ho ba, nung hinuli si Jesus, nasaan ang mga alagad? Nagtakbuhan, nagtago. Kay Jesus siguro, kung ako si Jesus, baka sabihan ko ang mga alagad, pagkatapos ko kayong pinaglingkuran, pagkatapos ko kayong minahal, pagkatapos kong pinagaling ang mga may sakit, ganito ang gagawin ninyo sa akin, mga hayop kayo! But thanks be to God, hindi ako si Jesus, ako si Ramil. The point is this, when Jesus appeared to the apostles, ramdam kasi ng Panginoon din, alam din ni Jesus ang pinagdadaanan ng mga alagad. Kung kaya't ang mga salitang namutawi sa kanyang bibig ay, sumainyo ang kapayapaan. Animoy sinasabi niya sa mga alagad, okay lang yan, naunawaan kita. Okay lang yan, huwag ka nang matakot sa akin. Alam ko kung bakit mo yun ginawa. Okay lang yan. Kung kaya't anong ginawa ni Jesus pa? Di ba pinagluto pa niya ang mga ito? Wow! Grabing magmahal ang Panginoon. And because of that, tunay ngang ang mga alagad ay naging tunay na alagad ni Jesus. Isinabuhay ang kanyang mga turo, ipinalaganap ang mabuting balita. At ito rin po ang sinasabi sa ating lahat. Mga kapatid, may pagbabago bang nangyayari sa atin? May pagbabago ba? Ang Diyos ay nakikipagtagpo sa atin. And every time na nakikipagtagpo ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng misa, sa pamamagitan ng mga nangyayari sa araw-araw at marami pang iba, may pagbabago bang nangyayari? Ako po, lubusan akong nagpapasalamat sa Panginoon
Dahil nung ako po ay napunta dito sa katedral noong 2023, February 21, muli ko siyang nakita, muli ko siyang natagpuan sa pamamagitan ng mga tao na naririto, mga naninilbihan sa simbahan, na sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga iyak, patuloy na naglilingkod. Salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, nakikipagtagpo ako sa Panginoon. Nakikita ko, nararamdaman ko, naaamoy ko si Jesus sa inyo. Muli, maraming salamat. And because of this, Alleluia! Alleluia! Salamat po sa inyong lahat.